Halos pakalahati na ng taon bago tayo nakaranas ng bagyo ngayon. Hindi ba parang may mali talaga sa ating klima? Ang masaklap, mukhang ang nagpapaalala ng climate change ay yung mismong mga ginagamit din natin para maibsan ang epekto nito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Habang nag-a-advance ang teknolohiya, tumataas din ang konsumo natin sa enerhiya. Ang masamang epekto niyan, pagtaas ng carbon footprint na nagdudulot naman ng climate change. Sa report ng Statista, isang global data platform, aabot sa 146 million tons ng carbon dioxide ang nalikha ng Metro Manila noong 2022 dahil lang sa energy consumption. Ang resulta niyan, mas mataas na carbon footprint na isa sa mga sinisisi kaya lalong umiinit at mas lumalakas ngayon ang mga bagyo, di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Isang widely accepted na paraan para masolusyonan yan nang hindi nasasakripisyo ang paggamit ng teknolohiya ay ang renewable energy galing sa init ng araw. Yan naman ngayon ang tinututukan ng isa sa mga nangungunang universidad sa Pilipinas, ang University of the Philippines, Manila. Naniniwala raw ang UP na kailangang mapangalagaan ang kalikasan, kaya pinaplano na ng universidad na mag-install ng mga solar panel. May lawak na 10,000 square meters ang solar panels na kanilang itatayo. Katumbas yan ng pagtatanim ng 177,000 na puno. Kaya yung buong 10,000 square meters na bubong dito sa academic center ng UP College of Medicine, UP College of Public Health, Nursing, Dentistry, Camp, lahat yan i-convert natin sa isang parang solar energy farm. Pero bago pa man daw ang plano yan, may mga paraan na rin ang UP to save energy. Tulad ng paggamit ng LED lights, inverter air conditioner appliances at pagsunod sa thermoregulation ng Department of Energy o DOE kung saan 24 degrees Celsius lang dapat ang temperature setting ng aircon units. Dahil dyan, nakatanggap ang UP Manila ng Energy Efficiency Excellence Award mula sa DOE. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang batch 1992 ng College of Medicine, nag-donate pa ng 554 square meters na solar panels na napakalaking tulong sa 24/7 na pagkonsumo ng kuryente sa ilang facilities. Plano pa yang mas mapalawak para makapagbawas ng nasa 1,000 tons ng carbon footprint kada taon at makatipid ng aabot sa 289 million pesos na konsumo sa kuryente in 20 years. Sa ngayon, hinihintay na lang aprobahan ng DOE kung sino ang magiging supplier ng UP Manila para sa procurement ng solar panels. Pagka nagkaroon ng approval yan, given 2 months, maayos lahat ng papeles, sa maaring by September, nagsisimula na kami sa iba pang mga bubong dito sa UP Manila. Umaasa ang UP Manila na maging ehemplo at inspirasyon ng iba pang mga pampublikong institusyon, lalo ngayong tumitindi ang climate change na direkta ring nakakaapekto sa tao. I think it's high time. Kasi nung kino-compute namin yung aming benepisyo mula dito sa renewable energy effort, tingin ko scientifically sound, economically viable, pwede nang gawin. And environmentally protective. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Sa mga gustong mag-ampon, huwag na sanang maghanap pa sa social media. Kung tutuusin daw, ayon sa DSWD, mas pinadali na ngayon ang proseso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Kinokondema ng lokal na otoridad ang presensya ng pagmamarket online ng adopsyon ng bata. Sa mga accredited adoption shelters nang dapat ginagawa ang ganitong arrangements ayon sa kanila para maiwasan ang tila ba exploitation ng mga ito. Bentahan ng bata sa social media. Mismong DSWD ang nagbunyag nitong mga nakalipas na araw na talamak pala yan. Ang siste, mismong mga sanggol, ibinibentang parang mga produkto lang ng online selling. Giit ng ahensya, exploitation yan. Bilang lead agency on social protection ay ino-oppose yung ganitong mga activities. We have a campaign for legal adoption because legal adoption is unconditional love. Kung tutusin, hindi pwedeng basta-bastang iwan lang ang bata kung saan-saan. Kaya heto't sinilip ko ang siste sa Rotating Cradle, isang foster home at adoption shelter sa Maynila. Ito yung turning cradle. Dati, dito nilalagay yung bata. So, dun sa mga ayaw magpakilala o nahihiya, natatakot na kumatok sa pinto ng mga bahay ampunan, dito
iniiwan ng mga sanggol. Tapos iikot siya, mabubuksan sa kabilang side. Kapag nais ipaampon ang kanilang anak, kailangan ng proper documentation at konsultasyon. Swerte nga raw ngayon ayon sa Assistant Administrator ng Hospicio de San Jose, mas napadali na ang pag-aampon ng bata man o may edad dahil sa Domestic Administrative Adoption and Child Care Act. Kung dati kasi, kasama pa ang korte sa declaration ng adoption ng bata. Ngayon, pwedeng DSWD na mismo ang mag-aproba niyan. Dapat lang siguraduhin na malinis ang track record ng adoptive parents, mapatunayan na may kapasidad silang buhayin ng aampunin at may kakayahang mag-ampon ng may special needs o disability. Mayroon ding mga seminar na kailangang puntahan habang naghahanda ang adoptive parents. Patuloy ang pag-aalaga sa mga nasa bahay ampunan hanggang sa mahanap nila ang kanilang family match. Our task is to prepare the child na maging legally available for adoption. Later on, pag settled ang lahat, the child is entrusted to the family. And then, yung family and yung child would be going on sa post-placement na process na ng adoption. Ilan sa mga batang nasa bahay ampunan ay foundlings o nakita lang kung saan. Ang iba naman, iniiwan ng mga magulang pansamantala hanggang sa magkaroon na ng kakayahan na buhayin. O kaya naman ay mga inendorso ng LGU o DSWD. Garantisado naman daw na kinukumpleto nila ang childhood life ng mga ito mula sa pag-aaral hanggang sa daily activities. Ginagawa raw nila ang lahat para di maramdaman ng mga ito ang kawalan ng tumatayong magulang. At ang ilan sa kanila dito na rin lumaki. Kaya dalangin daw nila ay dagdag suporta para sa kanilang mga NGOs. Sa ngayon, mayroong 155 private child caring agencies sa bansa. 23 naman ang DSWD managed residential care facilities. Paalala nila, ang bawat bata sa mundo ay biyayang dapat pinahahalagahan. Hindi nila piniling mabuo sa mundong ito, pero pwede niyong piliin ang kinabukasan na nararapat sa kanila. Mobile Journal Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pagdating sa pormahan, hindi nagpahuli ang isang lolo mula Laguna. Sa edad na 71, abay lumalaban pa sa modeling ang lolo mo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Sa bawat panahon, meron talaga nauusong fashion. Pero isang 71 years old na lolo mula sa Laguna na nakilala ko, aba, sumasabay pa rin sa daloy ng panahon. Stylish at charismatic. Meet Lolo Drip, o mas kilala bilang si Dada Tapuzo. Sa edad na 71, aba, kayang-kaya pa rin sumabay sa damitan at bihisa ng Gen Z. Ang kadalasan at paborito ng fashion style, urban streetwear. At sino magakala na sa edad na ito, pwede pa palang magkaroon ng modeling career. Nagdadalawang isip ako, baka sabi ko, di babagay sa akin pagtawanan ako na mga kakilala ko sa probinsya. Para nag-alinlangan ako nung una, ay subukan ko naman. Ano naman, medyo okay naman. Sa height niyang 5'10" at pagiging physically fit dahil sa paglalaro ng basketball, talaga namang papasa bilang next top model si Lolo. Medyo mahiyain si Lolo Drip noon, pero lakas lang ang loob na parang sinubukan ko lang na okay, kasakali, sabi ko, kung hindi, medyo pasensya. Ay medyo maganda, kaya ito, tuloy-tuloy na. Sa tulong ng kanyang dalawang apo, nakakagawa ng outfit si Lolo na pwedeng i-post sa social media. Aba, umaabot sa milyong-milyong views ang kanilang mga post ha? Bago po kami mag-shoot, nire-rehearse po muna namin. Nagre-rehearsal po muna kami. Para hindi naman po mapagod si Lolo. Ngayon, habulin na ng local at international brand si Lolo Drip. Gusto na nila siyang gawing model at content creator. O diba? Panis kayo sa lolo nila. Ang fashion, walang pinipiling edad yan. Basta importante, komportable ka sa damit o fashion choice mo. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita.